parang kulang. Alam mo, yung kulang sa panalangin ay hindi lang ito sa mga bagong Kristiyano, kundi sa marami na sa atin na matagal ng Kristiyano. Okay? So we are all beginners. Pagdating sa panalangin ay walang magaling. Okay, mga anak? Hello? Walang magaling, Amen. walang sikat, walang posisyon, walang pangalan. We are all beginners. So, nakakatuwa dahil may mga ganitong klaseng grupo or katulad nyo na nagkakaroon ng desire or kaisipan patungkol sa salitang panalangin. At marami sa atin, sa totoo lang talaga, kulang tayo sa panalangin. Okay? At katulad ng sinasabi ko, tayong lahat, we are all beginners. Hindi, to be honest, no? Kaya nga, ang Panginoong Diyos patuloy na tumatawag, patuloy na china-challenge tayo na manalangin. Manalangin habang nabubuhay. Meron nga tayong mga kaisipan o katuruan noon na pati patay ay ipanalangin. So, pero nung nabubuhay siya, ayaw nating ipanalangin. Nakuha niyo yung katuruan na ganon, no? Sa totoo lang, tayong lahat ay dapat araw-araw matutong manalangin. Hindi natin masyadong naiisip ang ibang tao. Minsan, sa ating pananalangin, kaya nga kulang tayo sa panalangin dahil busy. Saan tayo busy? Pwede bang magbigay kayo ng mga kaabalahan nyo? Kung nandyan kayo? Busy sa pagluluto po, Pastor. Yan, busy sa pagluluto, busy sa maraming bagay. Paglalaba. Nakakalungkot yung iba, busy sa walang kabisihan, sa walang katuturan. Yung maghapon ka nakatunganga, nakatingin sa malayo, is manalangin. So, ang tawag doon ay isip ng mga bagay-bagay. Hindi palaging sumasagi sa isip natin ang makinig sa Diyos at kausapin siya, no? Dahil nga busy, no? We would rather spend much time in front of the TV. Nakakalungkot, no? Pagka nakatutok na tayo sa TV, dire-diretso na. Tama ba ako, mali? Amen, Tay. Minsan hindi mo na napapansin, naubos na yung oras mo. Yeah, grabe, lalo na pagka may sinusundan kang teleserye, telenovela. Nakuha niyo po. Tapos, isa pang dahilan sa kaabalahan natin, pag tumutok na tayo sa Facebook, no? Kaya nga ang topic natin ay kulang tayo sa panalangin. 'Di ba? Pag napunta na tayo sa Facebook, nandiyan na yung surfing the internet, playing games, no? At alam niyo na, TikTok, so on and so forth, no? At marami sa atin ang mas gustong kausap ang ibang tao kaysa kausap ang Diyos para ipanalangin ng ibang tao. Mga kapatid, kung magpe-pray man tayo, kadalasan ng prayer natin para sa sarili lang natin. Amen. Hello? Amen po. Diba? Pag sa ibang tao, para bang ang hirap magbitaw ng maraming panahon, maraming oras na ipanalangin ng ibang tao. Mas madalas para sa sarili lang natin.
Ano yung mga panalangin natin? Lord, i-bless mo ako. I-bless mo ang buhay ko, ang kalusugan ko, ang pamilya ko, ang negosyo ko. At kung mag-pray man tayo para sa iba, ay parang shortcut. Parang minamadali natin, pero kung sa ating personal, lagi tayo. Kulang tayo sa panalangin. Kaya nga, ang least popular na activity sa church ay ang prayer meeting. Pansinin nyo. Di ba po? Talagang kulang tayo sa panalangin. Kaya nga, sinabi ko kanina, we are all beginners. Dapat lagi tayong yung tipong gusto nating matuto. Kaya nga naalala ko yung tinuro ni Jesus Christ na panalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ang Panginoong Jesus mismo ay nagsasabi na manalangin tayo. At makikita natin sa the way na tinuruan niya tayo ay hindi lang puro pang sarili. Yun yung nakakalungkot sa atin. Gusto natin puro sarili. Kulang tayo sa panalangin. Sabihin natin, kulang tayo sa panalangin. 1, 2, 3, go. Kulang tayo sa panalangin. Yes. Ayan ang nakakatakot sa ating panahon, no? Kaya nga sa ganitong klaseng tagpo ay tinuturuan tayo na huwag tayong magkulang sa panalangin. Lagi nating isipin that we are all beginners. At since we are all beginners, nandun yung excitement sa panalangin. Ba't nga ba kulang tayo sa panalangin? It's simply because may problema ka sa puso. It's about heart problem. Bakit ganon, Nak Beverly? Dahil ba sa sobrang busy talaga ng buhay at wala tayong magawa para mag-adjust ang schedule natin? Di ba? Minsan yung schedule natin hindi natin ma-adjust. Why? We have a heart problem. Dahil ba nakikita natin na ang panalangin ay boring at hindi kasing exciting ng ibang activities like swimming. Kailan tayo magsiswimming? Kailan ang outing? Pero pagdating sa panalangin, parang it seems boring. Dahil hindi ka sanay at walang nagtuturo sa'yo. Naniniwala ako na ang problema natin ay hindi schedule. Amen? Amen. Naniniwala ako na ang problema natin ay hindi skills or karanasan. Amen? Amen po. Ang problema natin ay ang puso natin. Ang puso natin. Kapag hindi tayo nananalangin, lalo na para sa ibang tao, nagpapakita ito, una, mga anak, ng unbelief. Unbelief. Ibig sabihin, hindi talaga tayo totoong naniniwala. Para bang nangihinayang tayo, ba't ko pa ipapanalangin siya? Kaya nga, ang problema natin ay puro sarili. Pwede bang basahin natin ang Colossians chapter 1? Colossus 1 po, Sino? tay. 9 hanggang 14. Sige po, pakibasa. Colossus 1, Bago 9 hanggang 14. 9 hanggang... Tama po, anak. Amen. Sabi po dito, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kaloob sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon,
Makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minamarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kapangyarihan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid, ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Tayong lahat ay manalangin. Napakamakapangyarihan ng iyong salita at hayaan mo sa aming pagbaybay, sa aming lesson for today. Lord, I pray that all of us, yung kakulangan namin sa panalangin, ay maunawaan namin bakit dapat kaming manalangin hindi lang sa aming sarili, kundi sa ibang tao. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy kang nagpapaalala sa amin. Samahan mo kami sa tagpong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. No, nakakatuwa, no? Even Pablo, sinulatan niya ang mga taga-Colosas. 'Di ba? Makikita natin dito that even Paul, hindi siya makasarili at talagang ibinubunyag niya sa magitan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. At napakahalaga yung pananalangin para sa ibang tao. Kaya nga, ang problema natin, katulad ng sinasabi ko, kulang tayo sa panalangin. At it's not about yung schedule, it's not about the skills, but it's about your heart. Puso ang problema natin. Yung puso natin na maraming laman. Yung puso natin na kung ano-ano ang inilalagay natin. Yung puso natin na tila baga makasarili. Ang problema, kaya tayo kulang sa panalangin, ay ang ating puso. Bakit? Kasi po, nagpapakita ito ng unbelief. Kumbaga, naniniwala ka naman sa Panginoong Jesus. Pero pagdating sa pananalangin, ay tila baga parang ikaw ay hindi masyadong naniniwala. Alam nyo mga kaibigan, mga anak, may kinalaman ito sa attitude ng puso. Amen. Amen. You know, yung unbelief. 'Di ba? Kasi yung puso natin ang daming tinatanaw. Yung puso natin ang dami nating inilalagay na mga basura. Kaya to the point, yung hindi natin paniniwala, yun yung nakakapagdagdag yung mga alalahanin sa buhay, inilalagay natin sa puso natin yan. Kaya nga, may kinalaman ito sa attitude ng puso natin sa Diyos. Di ba? You know, ang kalaban talaga ng pananampalataya ay ang unbelief. Kaya kulang tayo sa panalangin. Tayo mismo ayaw lumalim sa pananampalataya. Pag may pera ka, parang hirap na hirap kang manalangin. Kasi nga ang dami mong pera. Amen? Amen. Amen. Pag malakas ka, alam mo yon, paghayayang buhay, para bang tsaka na ako mananalangin. Pero pag dumating na ang punto, you know, ito na, talagang kapos ka na, may sakit ka na, ba't ganun ang tao?
naniniwala ako na ngayong umagang ito, nais ng Diyos na paalalahanan ka because of your unbelief. Di ba? Ang akala mo lang sa buhay ay hayahay lang. Ang akala mo lang sa buhay ay ang Diyos ay hindi ka para ipararanas ng mga hindi magagandang bagay. Tandaan mo pa, mga kaibigan, mismo ang salita ng Diyos ay nagsasabi in James chapter 1. Ano sabi diyan, anak? Santiago 1, Amen, Tay. pakibuksan. Sige, Santiago 1, anak, 1 and 2. Parang magalak kayo to, Tay, ah. Yes, yes. Consider it pure joy, my brother, kung ikay Amen. nakakaranas ng pagsubok. Sabi niya po dito, Bakit po? basahin ko, Sige, Tay. nak. James Yes, sige, 1 nak. and, 1 and 2 po, Tatay. Sige, nak. Sabi niya po dito, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaaabot ko sa ating pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na pakikipamayan sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. James 1 and 2 po. At yung 3, ano sabi? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. See? Dinidisregard natin pagka may pagsubok na. Para bang ang sinasabi natin ay ang Diyos ay hindi nagpaparusa o hindi nagbibigay ng pagsubok. It's a test, mga kaibigan. Doon pumapasok na para bang hindi na tayo naniniwala. Kasi ang nilagay lang natin sa puso natin ay ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang nilagay lang sa puso natin ay ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Pero hindi natin alam na pati ang pagsubok ay pagpapala. Amen? Amen, Tay. Di ba po, mga kaibigan, mga anak, dapat natin ungkatin ulit kung anong pananampalataya ang meron tayo. Kasi nga, si Satanas ay mapandaya. Naalala ko si Job, talagang sinubok siya. Grabe po, no? Tinignan ng Diyos, ng ating Ama, kung hanggang saan talaga si Job. Pero tumindig siya at nanindigan sa kanyang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Ito ang problema. Bakit kulang tayo sa panalangin? Because of your unbelief. Nakakalungkot. Maraming sinasabi Kristiyano sila, pero may mga bagay na talagang hindi sila naniniwala. Kasi nga, hindi nila tinitingnan yung other side. What we need to do, mga anak, ikaw at ako, dapat lumalalim sa pananampalataya. Di tayo naniniwala sa kabutihan, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na sumasagot sa panalangin. Ang tiwala natin nasa sarili natin o nasa ibang tao. Dito kailangan ma-develop yung pananampalataya mo. Kaya kulang ka sa panalangin, nagpapakita ito ng unbelief. At pag sinabi nating unbelief, mga anak, may kinalaman ito sa attitude ng puso. Kaya inaayos ng Diyos ang ating puso. Amen po ba? Di ba? Inaayos ng Diyos ang ating puso. Mahalaga na maayos ang puso natin para hindi tayo magkulang sa panalangin. Mahalaga na ang puso natin ay patuloy nating pinagkakatiwala sa Panginoon. Naalala ko ang isang awitin na nagsasabing, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maghindapatin mo na ikaw ay mamasdan
makaliig ka at sa'yo sa'yo ay ay pumisan. pumisan. Every day we need to pray, Lord, gusto kitang makaniig. Gusto ko yung puso ko sa'yo pumisan. Mga kapatid, isa sa problema, bakit kulang tayo sa panalangin? It's about unbelief. Ba't pa ako mananalangin? Di naman tutugon ng Diyos. Mas maganda yung sarili ko na lang instead of praying for others. Kaya pansinin nyo sa panalangin natin, puro ang bilis, puro, Lord, kilala mo ko. Lord, gusto kong magkaganito, gusto ko ganito. No? Pero others, para bang we don't have time at hindi tayo naniniwala dahil para bang ang Diyos ay malayo. Pero sa atin na talagang gustong lumalim sa paniniwala sa Diyos, yung unbelief dapat kinakalaban natin. Amen? Dapat aware tayo. Aware tayo. Sabihin natin, unbelief. Unbelief. Yes. So kaya kulang ka sa panalangin, ito ay nagpapakita ng unbelief. Okay? Unbelief. Ito ay may kinalaman sa ugali or attitude ng puso. Pangalawa, bakit kulang ka sa panalangin? Dahil sa pride. Sabihin natin, pride. Pride. Yan po. Isa sa kalaban po natin. Pride or self-centeredness. Yung ang laging sentro ay ikaw. Feeling natin, kayang-kaya nating patakbuhin ang buhay natin. Mga kapatid, konting pagsisikap lang at tiyaga, mairaraos natin ang buhay natin. Yan yung mga galawan natin. Believe tayo sa sarili natin. At kung hindi man sa sarili, sa ibang tao tayo hihingi ng tulong sa halip na sa Diyos. Amen? Amen. We don't pray because we love ourselves too much. Dahil ang sentro ay sarili. Napakayabang natin. Kaya kulang tayo sa panalangin. No? Una, unbelief. Pangalawa, pride or self-centeredness. Ito yung mahirap na kalaban. No? No? Medyo talagang dadalin ka nito sa kung saan. Mga anak, saan ka pwedeng dalin ng yabang mo? Pwede bang may sumagot? Kapahamakan po, Pastor, yan. Yes. To the point na kulang ka sa panalangin. Di ba? Kasi kala mo, kaya mo. Kala mo, okay lahat. Di ba? Ang ganda ng trabaho mo. Ba't pa ako hihingi? Ba't pa ako mananalangin? Nandyan naman si Ate Beverly. Para pag nangangailangan ako, Ate Bebs. Nakuha nyo. Kapatid, kulang tayo sa panalangin because of the unbelief. Pangalawa, because of the pride that we have. Yung self-centeredness, napakayabang natin. Napakayabang natin. No? At alam naman natin, si Lucifer, kaya siya binagsak because of yabang. Sabihin mo sa sarili mo, yabang. Yabang. Diba? May kanya-kanya tayong yabang. Nakuha niyo po, pag Yes hindi po. tayo aware dyan sa yabang na yan, di ba? Yung iba, pagdating galing ibang bansa, tapos pumunta sa Pilipinas, kala mo, nasa langit na. Nakuha niyo? Ang yabang. Nakuha niyo? Amen. Ang yabang. Kaya kulang ka sa panalangin kasi nga, yabang na ang nangunguna sa'yo. Di ba? Kala mo, kaya mo, kala mo, okay dahil maganda ang trabaho mo,
meron kang posisyon, nakakalungkot. Maraming tao, minsan mga leaders, 'di ba? Hindi natin maabot because of pride, because of self-centeredness. Gusto nila sila ang tuon, sila ang bida. Pag hindi mo napansin, galing ibang bansa, hindi mo napansin, ano mararamdaman niya? Magtatampo. 'Di ba? Hindi napapansinin ka. Kasi gusto nila yung attention na sa kanila. Ganyan yung mga mayayabang. Tingnan mo yung katabi mo. Wala kang katabi? Wala Di akong ba? O, yung sarili mo, tignan mo na lang. Di ba? Yes. Amen. Di ba? Kulang sa attention. Kasi feeling mo, ako nagsusupply ng pera sa Pilipinas. Ako nagpapadala. Kaya kailangan self-centeredness. Nakasentro sa akin. Ang salita ko ay batas. Grabe. Hindi na ang salita ng Diyos. Grabe. Kaya kulang ka sa panalangin. Unbelief. Pangalawa, pride or self-centeredness. Nakita niyo kung paano sinabi ni Pablo sa Colossus? Pakibasa mo ulit yon, Nak Beverly. Yung kanina, Colossus 1, verse 9. Colossus 1 po. Sino magbabasa? Verse 9. Ano Colossus sabi nung 1. verse 9? Verse 9 po, sabi dito, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kagandahan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Amen. Pangunawang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan talaga natin to para maunawaan natin na tayo'y dapat maging mababa. Amen? Amen. May kaloob. Di ba ka? Kaya nga, yung kaloob ng Espiritu Santo, fruit of the Spirit. Di ba? Mga kapatid, pag tayo ay nagpatuloy sa ganitong ugali, kasi puso ang problema natin. Amen? Amen. Nandyan yung unbelief, nandyan yung pride. Kaya maraming Kristiyano kuno, o sinasabi nila born again sila, and yet parang, ganyan ba mga born again? Ganyan ba ang yayabang? Di ba? Mga kapatid, kaya kulang sa panalangin kasi nga, mas tiwala na sila sa sarili nila. But praise God, all of us today, God is reminding us, patuloy tayong maging mababa ang puso. Amen? Amen. Upang hindi tayo magkulang sa panalangin. Pangatlo, okay? Una, kulang tayo sa panalangin. Nagpapakita ito ng unbelief. It's about your heart, the attitude of your heart. Same thing, yung pangalawa is pride or self-centeredness. It's about the attitude of the heart. At pangatlo, mga anak, lack of love. Hindi mo talaga ipapanalangin ang ibang tao if you don't have love. But God, Jesus Christ commanded us that we need to love one another. But the problem is, you are lack of love. Kung mag-pray man tayo para sa sarili lang natin, kulang na kulang ang panahon at effort na inilalaan natin para sa iba. Hugaga na tayo, haligaga na tayo. Kaya nagmamadali na lang, puro sarili na lang. Bakit? Kasi yung pakiramdam mo o pakiramdam natin, mas importante ang pangangailangan natin kaysa sa iba. Amen? Amen. Di ba po? Di ba yun yung kaisipan natin eh?
Ang pakiramdam natin, mas importante ang pangangailangan ko kaysa sa iba. Hindi natin nararamdaman, mga kapatid, no? We don't feel any concern sa kahirapan at mga struggles na pinagdadaanan ng kasama natin sa church, sa trabaho, sa marketplace. I remember, pag nag-iikot ako paggabi, nakikita nyo sa reels ko, yung Oplan Sagip Kaluluwa. Pag ginagawa ko to, mas lalo kong nakikita na mas maraming kabataan ng kawawa. Mas nakikita ko na dapat magpursige kaysa tingnan yung sarili. Kaysa tingnan lagi na ako ang dami kong pangangailangan. Dito tayo tinatalo ng kalaban. Lack of love. Church, kulang ka sa panalangin because of lack of love. Alam naman natin na ang Diyos ay pag-ibig. Ay ko ang sarili ko at ang pamilya ko. So we don't pray for others. That's the problem. Lack of love. But ngayong umagang ito, kapatid, sa pamagitan ng banal na Espiritu, pinapaalahanan tayo ng Diyos na ipanalangin natin ang ibang tao. Amen? Amen. Amen. Katulad ni Pablo sa Colosas, nandun ang concern na ipanalangin ng iba. Mga kapatid, ngayong umagang ito, bakit ba ako kulang sa panalangin? Una, katulad ng sinabi natin, bago yung una, it's about heart problems. May problema tayo sa puso. Kaya naman, nandyan yung unbelief, nandyan yung pride or self-centeredness, nandyan yung lack of love. But today, ngayong oras na ito, para mapuspos tayo ng Diyos at makapanalangin tayo hindi lang sa sarili, kundi sa ibang tao, ay puspusin tayo ng banal na Espiritu. Patuloy tayong maniwala na ang Diyos ay buhay. Ibaba natin ang ating mga sarili at patuloy tayong puspusin ng pag-ibig ng Diyos para matutunan nating ibigin ang ibang tao. Panginoon, ngayong umagang ito, muli mong binuksan ang aming puso at isipan. Kaya pala kami kulang sa panalangin dahil hindi kami naniniwala. Dahil mapagmataas kami at wala kaming pag-ibig para sa ibang tao. Subalit ngayong umagang ito, pinuspos mo kami, pinaalalahanan na dapat kami hindi magkulang sa panalangin. Salamat po sa umagang ito. Samahan mo kami sa aming panggagawin. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. 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 Praise God.